Tahimik man ang mga pusa, malalim ang kanilang mga kilos. Minsan, tila simpleng asa lamang ang kanilang ginagawa. Ang paglabas ng dila, pagkuskos sa pader, pagsunod sa banyo, o maging ang biglaang kagat o pag-ihi. Ngunit para sa mga mapagmasid at naniniwala sa pamahiin, ang bawat kilos ng pusa ay tila mensahe mula sa kalikasan o sa di nakikitang mundo. Magandang umaga sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 6 na misteryosong kilos ng pusa na madalas nating makita, ngunit bihira nating bigyang pansin. Alamin ang siyentipikong paliwanag, ang espiritual na kahulugan, at kung ito nga ba'y may dalang swerte o babala sa ating buhay. Una ay kapag nakalabas ang dila ng pusa. Mapapansin mo minsan na ang iyong alagang pusa ay tila nakalabas ang dila kahit nakatikom ang bibig. Para sa ilan, ito ay nakakatuwa. Parang pilyo o tulala ang pusa. Pero para sa mga mapagmasid, maaari rin itong magdulot ng tanong. Normal lang ba ito? May ibig sabihin ba? O may dala ba itong swerte o babala? Sa siyentipikong dahilan, tinatawag itong bleeping. Ang bleep ay isang term na ginagamit ng pet owners online na tumutukoy sa biglaang paglabas ng dila ng hayop, lalo na ng pusa, kahit walang dahilan. Maaring mangyari ito kapag ang pusa ay biglang napatigil habang naglilinis ng sarili. Nakarelax at hindi namamalayang lumabas ang dila o nakita o naamoy ang kakaibang bagay. Wala itong masamang ibig sabihin. Kadalasan, natural lang ito at bahagi ng kanilang ugali. Ito rin ay tanda ng pagre-relax o antok. Kapag ang pusa ay sobrang relax o papatulog na, pwedeng lumabas ang dila niya kahit sarado ang bibig. Isa itong indikasyon na komportable siya sa kanyang paligid. Sa larangan ng pamahiin, ang dila ng pusa ay may ilang simbolikong kahulugan, lalo na kung ito ay nakalabas kahit tahimik ang pusa. Una, sinasabing senyales ng proteksyon sa negatibong enerhiya. Ayon sa ilang Asyano at lokal na paniniwala, ang biglaang paglabas ng dila ng pusa ay parang pagluluwa ng enerhiyang hindi kanais-nais. Pinaniniwalaan na kapag ito ay ginagawa sa harap mo, nilalabas niya ang bad luck o masamang aura na naipon sa paligid mo. Pangalawa, ito ay simbolo ng swerte at pagpapagaan ng kapaligiran. May ilang feng shui practitioners na naniniwalang ang pusang nagbiblep ay light energy conductor o hayop na nagpapagaan ng tensyon sa paligid. Kung ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat at napansin mong ganito ang pusa mo, sinasabing ito ay paalala ng kalikasan na maging kalmado at mas positibo. At maaari ring ito ay paalala na may babala o mensahe. Sa ilang katutubong paniniwala sa mga bundok ng Luzon at Visayas, kapag ang alagang hayop ay may kakaibang kilos, katulad ng nakalabas ang dila ng walang dahilan, maaring ito ay senyales na may nais siyang ipaabot. Maaring may paparating na bisita, mga pangyayaring kakaiba o hindi laging masama, o may nararamdamang enerhiya sa iyong paligid. Kailan ito itinuturing na swerte? Kung ang pusa ay bigla na lang mag-blep sa harap mo habang ikaw ay nag-iisip ng desisyon, may pinagdadaan ng emosyonal o bago ka matulog, ito raw ay senyales ng pagpapanatag ng iyong enerhiya. Kaya itinuturing ng iba bilang maliit ngunit positibong palatandaan ng swerte o gabay. Pangalawa ay ang pusang nagkakaskas sa pader o kahoy.
Minsan mapapansin mong ang iyong pusa ay paulit-ulit na nagkakaskas ng kaniyang katawan o pisngi sa mga pader, poste, kahoy o kahit sa sulok ng inyong bahay. Sa unay maaaring mukhang simpleng pagkamot o pambihirang ugali lamang. Ngunit alam mo ba na may malalim itong kahulugan sa likas na asal ng pusa at mayroon din itong kaakibat na pamahiin at paniniwala? Sa pananaw ng siyensya, bakit nga ba nagkakaskas ang pusa? Una, ito ay pagmarka ng teritoryo. Ang mga pusa ay may scent glands sa kanilang noo, pisngi, buntot at katawan. Kapag kinikiskis nila ang kanilang sarili sa isang bagay katulad ng pader o kahoy, iniiwan nila ang kanilang natural na amoy. Ito ay isang uri ng pagpapahayag ng pag-aari. Paraan nila ng pagsasabing, akin ito o ito ang lugar ko. Pangalawa ay pagpapakalma at pagpapakita ng kumpiyansa. Ang pagkikiskis ay nakakatulong sa pusa na mag-relax. Sa mga lugar kung saan sila komportable, mas madalas nila itong gawin. Ibig sabihin, kapag ginagawa niya ito sa loob ng inyong tahanan, ligtas at payapa ang pakiramdam niya roon. At pangatlo, ito ay pagpapakita ng lambing o attachment. Kapag ikinukuskus ng pusa ang kanyang pisngi o nagkakalmot siya sa dingding, malapit sa iyo o sa pinto ng inyong kwarto, maring ito ay sinyales ng pagmamahal o paglapit niya sa iyo. Isa itong tahimik ngunit matinding pagpapakita ng ugnayan. Ayon sa ilang espiritual na paniniwala, kapag ang pusa ay paulit-ulit na nagkakaskas sa mga sulok ng bahay, pader o poste, ito ay sinyales na nililinis niya ang masamang enerhiya o negative vibration sa lugar. Ang pagkikiskis ay isa umanong ritual ng enerhiya, paraan ng pag-neutralize ng paligid. Sa mga lumang pamahiing Pilipino, ang pusa na gumagawa nito ay nagpapahiwatig ng pagbabantay sa teritoryo. Kapag ang pusa ay masiglang nagkakaskas sa mga kahoy na poste o pader na malapit sa pintuan, may paniniwala na ito ay nagpapasigla sa daloy ng swerte sa tahanan. Sinasabing dinadala nito ang chi o positive energy sa paligid, lalo na kung ito ay ginagawa sa umaga. Kapag madalas siyang magkaskas sa isang partikular na bahagi ng bahay, maaring iyon ay lugar ng espiritual na aktibidad o protektadong enerhiya. Pangatlo ay ang pusa na palaging nakabuntot kahit sa banyo. Kapag ang pusa ay sumusunod sa iyo kahit sa pinakapribadong lugar sa bahay, ito ay tanda ng lubos na pagtitiwala at koneksyon. Ayon sa mga animal behaviorists, pinipili lang ng pusa ang taong sinusundan batay sa enerhiya at seguridad na nararamdaman nila. Kapag sila ay sumusunod hanggang sa banyo, ito ay maaari raw nilang ginagawang bantay o tagapagbantay ng enerhiya. Parang sinisiguro nilang ligtas ka. Sa paniniwala ng ilang matatanda, kapag ang pusa ay palaging nakabuntot sa iyo kahit saan ka magpunta, lalo na sa banyo, ikaw ay pinili nila bilang tagapangalaga o protector. Isa itong swerte sapagkat itinuturing na espiritual na koneksyon sa pagitan ninyo. Pinaniniwalaan ang pusa ay likas na mapili sa taong sasamahan. Kung ikaw ay laging sinasamahan kahit sa banyo, sinasabing may magaan at positibong aura ka. At ito ay ina-attract ng swerte. Ang pagdalaw ng pusa sa mga sulok ng bahay, lalo na sa banyo, na sinasabing pinamumugaran ng negatibong enerhiya, ay nagtataboy sa malas. May mga naniniwala rin na ang pusa ay may third eye, o kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Kapag palagi ka nitong sinusundan, tila ba sinisigurado nitong walang negatibong espiritu o enerhiya ang makakalapit sa iyo.
Ang banyo ay lugar ng tubig at katahimikan. Kapag ang pusa ay sumasabay doon, ito ay maaaring simbolo ng pagkikiisa sa iyong pagpapagaling o paglinis ng enerhiya. Pang-apat ay kapag natapakan ng pusa ang iyong paa. Kapag ito ay lumapit sa iyo at hindi sinasadyang natapakan ang iyong paa, itinuturing ito bilang senyales na ikaw ay may paparating na magandang kapalaran o swerte. Ang paglapit nila ay simbolo ng tiwala at koneksyon. Kaya kapag tumapak pa sila sa iyo, tila ba isinusumpa ka nila ng swerte. May mga pamahiing nagsasabi na kapag ang pusa ay lumalapit at tumatapak sa paa mo, lalo na kung hindi mo ito alaga, ito ay maaaring simbolo na pinili ka ng kalikasan o espiritu na maging tagapangalaga o maging bahagi ng isang espiritual na misyon. Sa ibang paniniwala, ito ay senyales na ikaw ay protektado ng mga di nakikitang puwersa. Ang paa ay may kinalaman sa direksyon at landas sa buhay. Kaya kapag tinapakan ito ng pusa, ayon sa ilang espiritual na tagapagsalin ng panaginip at kilos ng hayop, ito ay maaaring senyales na kailangan mong makinig sa iyong intuisyon. Kapag ang pusa ay tumapak sa paa mo habang ikaw ay may iniisip na desisyon, itinuturing itong affirmation o kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Kung buntis ka at tinapakan ng pusa ang paa mo, may paniniwala na magiging malusog at matalino ang sanggol dahil ang pusa raw ay nagbibigay ng proteksyon at katalinuhan sa sinapupunan. Panglima ay kapag bigla kang inihian ng pusa. Ang biglaang pag-ihi sa iyo ng isang alagang pusa ay maaaring ikagulat o ikainis ng marami. Ngunit sa mata ng mga pamahiin at paniniwala, ito ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Bago natin pasukin ang mundo ng pamahiin, mahalagang malaman ang natural o behavioral na dahilan kung bakit ka maaaring ihian ng pusa. Karaniwan sa mga lalaking pusa, lalo na kung hindi pa neutered, ang pagwiwisik ng ihi upang markahan ang kanilang teritoryo. Sa larangan ng pamahiin, ang pag-ihi ng alagang pusa sa mismong katawan ng isang tao ay bihirang pag-usapan. Ngunit may ilang katulad na sembolismo at paniniwala na maaaring maiugnay dito. May mga naniniwala na kapag inihian ka ng alagang pusa, nagtatatak siya ng enerhiya o koneksyon sa iyo. Ibig sabihin, tinuturing kanyang mahalaga at iniimprinta niya ang kanyang spirit marking bilang simbolo ng pagangkin o proteksyon. Posibleng swerte ito, lalo na kung kasabay nito ay malapit sa iyo ang pusa, paborito kanya o lagi siyang sumusunod sa iyo. Ang biglaang pag-ihi ng hayop sa tao ay maaring ituring na babala. Maaring may paparating na problema, tensyon o negatibong enerhiya sa paligid mo. Ang pusa bilang hayop na sensitibo sa enerhiya ay maaaring sumusubok na i-neutralize o itaboy ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng aksyong iyon. Sa mga paniniwala ng ilang espiritual na manggagamot, ang ihi ng pusa ay simbolo ng paglilinis o detox ng enerhiya. Kapag inihian ka, maaaring itinuturing ka ng pusa bilang may kargang negatibong enerhiya na kailangan niyang tanggalin o linisin. Swerte ito depende sa pananaw. Kung malapit ka sa pusa at nangyari ito nang tila kalmado siya, maaring tanda ng koneksyon at pagtanggap niya sa iyo bilang katiwala niya. Kung ito ay biglaan, may kasamang pagkagambala o paulit-ulit nang nangyayari, maaring babala ito na may kailangan kang ayusin sa loob ng tahanan mo o sa sarili mong emosyon. At pang-anim ay kapag bigla kang kinagat ng pusa. Kapag bigla kang kinagat ng iyong alagang pusa, maaaring ito ay magdulot ng gulat o pag-aalala, lalo na kung tila wala namang dahilan o hindi ito inaasahan. Bago natin pag-usapan ang pamahiin,
Ito muna ang ilang praktikal na dahilan. Una, paglalaro o lambing. Minsan ang mga pusa ay kumakagat ng marahan bilang paraan ng pakikipaglaro o pagpapakita ng affection. Pangalawa, pagkairita o pagtatanggol. Kapag sila'y nagulat, nai-stress o ayaw ng hawak, maaaring gumanti sila sa pamamagitan ng kagat. At pangatlo ay overstimulation. Minsan, kapag masyadong nasasarapan sa haplos, bigla silang kumakagat bilang signal na sobra na. Sa negatibong paniniwala, may ibig sabihin din ito. Una, may taong naiinggit o naninira sa iyo. Kapag kinagat ka ng pusa nang walang dahilan, sinasabi ng ilan na may masamang enerhiya na nakapaligid sa iyo. Madalas ay mula sa taong may inggit o masamang intensyon. Pangalawa, may paparating na sigalot o away. Ang kagat ng pusa ay tinuturing din na senyales ng gulo sa bahay, sa relasyon o sa trabaho. Pinaniniwalaang ito ay warning sign na kailangan mong ayusin ang tensyon o alitan bago lumala. At pangatlo ay masamang balita. Sa mas lumang paniniwala, ang pagkagat ng pusa sa amo ay maaaring nangangahulugang may hindi ka nais-nais na balita na darating mula sa malayo. Paano maiiwasan o mabawasan ang negatibong epekto ayon sa pamahiin? Maghugas agad ng kamay gamit ang asin na may tubig. Pinaniniwalaang nakakatanggal ito ng enerhiya ng malas. Magdasal o magsindi ng insenso upang malinis ang aura ng paligid. Huwag magalit sa pusa. Dahil ayon sa pamahiin, ang pusa ay may mas nakakaramdam ng enerhiya kaysa tao. Maaring tinutulungan ka lang nito. At iwasang pag-usapan ng paulit-ulit ang pangyayari. Dahil pinaniniwalaang inuulit ito ang negatibong enerhiya sa iyong paligid. Ngunit kung malalim ang iyong sugat sa pagkakagat ng pusa, mas mainam na unahin ang pinakaunang manlunas, lalo na ang anti-rabies, lalo na kapag walang bakuna ang iyong alagang hayop. Sa kabila ng kanilang katahimikan at tila walang pakialam na tingin, ang mga pusa ay tinuturing na isa sa mga hayop na may pinakamalapit na koneksyon sa espiritual na mundo. Ang kanilang mga kilos, gaano man ito kaliit o tila wala lang, ay maaaring simbolo ng proteksyon, swerte o babala. Mula sa paglabas ng dila hanggang sa pagkagat o pag-ihi sa kanilang amo, bawat kilos ay may ibang dimensyon ng kahulugan. Makatotohanan man o pamahiin, ang pag-unawa sa mga senyas na ito ay hindi lamang nagdadagdag ng kulay sa ating relasyon sa ating alaga. Ito rin ay paanyaya na maging mas mapagmatsyag, mapanlikha at konektado sa ating paligid at sarili. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.